Chapter 4 Ang pagsiselos ni Kath. Lumipas ng ilang araw sa hospital araw ng check-up ni Gabby at para malaman niya kung pwede na ba siya magkakalakad ng mag-isa nang hindi na kailangan mag-alalay sa kanya. Sa opisina ni Doc Danny makausap sila Leia, Gabby at Doc Danny tungkol sa kalagayan ni Gabby. Well, dahil sa every week pa-therapy ni Gabby ay umepekto ang mga binti niya. Nakatayo na siya at pwede na siya maglakad pero kailangan gumamit ng baston para alalay lang sa paglakad niya. Sabi ni Doc Danny. Thank you, Doc. Naku, akala ko tuluyan susuko si Gabby. Sabi ni Leia. Di lang sa akin kayo magpasalamat kundi kay Kath. Yung nurse na therapy sa anak nyo. Sabi ni Doc Danny. Sabay turo kay Kath. Thank you, Iha, dahil patyagan mo sa anak ko. Sabi ni Leia. You're welcome po, ma'am. Sabi ni Kath. Sabay tingin kay Gabby, ganun rin si Gabby sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto ay paglabas nila Leia at Gabby sa opisina ni Doc Danny ay nagpaalam si Gabby kay Leia para pumunta sa rehab dahil gusto niya kausapin si Kath. Mama, mag-una ka na sa kotse. Sabi ni Gabby. Bakit anak? Sabi ni Leia. Pupuntahan ko muna si Kath sa rehab para magpasalamat. Sabi ni Gabby. Oh, CJ. Sabi ni Leia. Agad umandar ang electric wheelchair ni Gabby at papunta sa rehab, tapos pagbukas niya yun pinto ng rehab ay nakita niya agad si Kath at agad niya nito lapitan. Oh, Sir Gabby, ba't di pa kayo umuwi? Tanong ni Kath kay Gabby. Dahil gusto kita kausapin. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Alam mo kundi dahil sa'yo ay baka sumuko na ako at hindi pa ako nagpakakalakad ngayon. Kaya thank you. Sabi ni Gabby. Ano ka ba, Sir Gabby, wala yun. Trabaho ko lang tumulong sa mga kapansanan kagaya mo. At saka nasa sarili mo yan kung bakit ka makapaglakad ulit, tinulungan lang kita. Sabi ni Kath. Thanks pa rin sa'yo, tinulungan mo ako, at para makabawi ako sa'yo ay aaya kita mag-dinner sa restaurant namin, libre ko sa Sabado. Sabi ni Gabby. Wag na, Sir Gabby, nakakahiya at saka di mo kailangan bumawi sa akin. Sabi ni Kath. Sige na Kath, gusto ko lang makabawi sa'yo, please. Sabi ni Gabby. At lungkot-lungkotan siya para pumayag si Kath, habang si Kath natawa sa itsura ni Gabby parang bata na humingi ng candy, kaya hindi nagtiis si Kath kay Gabby at pumayag siya. Sige na nga. Sabi ni Kath. Talaga? Yes. Natutuwa, sabi ni Gabby. Lumipas ilang araw ay Sabado na at araw ng dinner nila Gabby at Kath. Sa bahay nila Kath, habang nagbibihis si Kath, ay bigla pumasok si Maika nang hindi kumakatok, tapos nagulat si Kath nang makita si Maika. Ano ka ba, Maika? Nagbibihis pa ako. At saka bakit nandito ka sa bahay? Sabi ni Kath. Eh di ba sinabi mo may date kayo ni Sir Gabby, kaya nandito ako para may make up in kita para gumanda ka sa date niyo ni Sir Gabby. Sabi ni Maika. Hindi date yon, Maika, dinner lang yon dahil gusto ni Sir Gabby bumawi sa akin, dahil sa pagtherapy ko sa kanya, kaya may thank you dinner siya sa akin. Sabi ni Kath. Ano thank you dinner? Kunwari ka pa, Kath, ang sabihin mo ay date yon, may thank you dinner ka pa, kaya ayusin muna kita bago ka pa pumunta sa restaurant nila. Sabi ni Maika. Tapos ipaupo ni Maika si Kath sa harap ng salamin at simulan make up ni Maika si Kath. Tapos ng ilang minuto ay parang prinsesa sa ganda si Kath, tapos ipapalitan ni Maika ng damit si Kath, dahil naka t-shirt at pants si Kath, ipasuot ni Maika si Kath ng dress para bumagay sa ganda mukha ni Kath, tapos pagbaba nila sa sala ay napauwaw ang mga kuya niya sa ganda ni Kath. Wow, bunso, ikaw ba yan? Gumanda ka ngayon. Papuri ni Kokoy. Oo nga bunso, parang di ikaw sa ganda mo, parang kamukha mo si Julia Montes. Ano meron? Papuri din ni JR. May date si Kath kaya maganda siya ngayon. Sabi ni Maika. Hindi yon date. Pangtanggi ni Kath. We, kahit ano sabihin mo date pa rin yon. Sabi ni Maika. Ewan ko sa'yo, Maika. Naiinis, sabi ni Kath. Sa kabila banda sa restaurant, nasa party area si Gabby dahil pinaayos niya yun party area ng restaurant para sa dinner nila ni Kath. Dahil marami tao sa restaurant nila, kaya nadesisyon ni Gabby doon sa party area na lang sila mag-dinner. Tapos habang naglalakad si Gabby paikot-ikot gamit ng baston ay kinakabahan siya dahil ngayon gabi ito ay aamin si Gabby kay Kath na may gusto siya dito.
Tapos narinig ni Gabby may bumukas yung pinto at akala niya si Kath yun dumating pero paglingon niya ay si Angela pumasok sa party area, tapos nalakad si Gabby papalapit kay Angela. Angela, what are you doing here? Tanong ni Gabby. Of course gusto kita dalawin, masama ba? Sabi ni Angela. Kailan ka natuto magtagalog? Tanong ni Gabby. Actually nag-aaral ako magtagalog dahil gusto ko at saka Filipina rin ako. Sabi ni Angela. Okay, so ano sandya mo dito? Sabi ni Gabby. Lumapit si Angela kay Gabby tapos hinawakan ni Angela ang dibdib ni Gabby. You know matagal kita gusto pero di mo lang ako pinapansin dahil palagi na lang na iba ang gusto mo noon, so baka this time ako na ang gusto mo kahit di ka naman ligaw. Sabi ni Angela. But Angela Lihab. Naputol pagsasalita ni Gabby dahil hinalikan siya ni Angela sa labi niya. Sa kabila banda ay dumating si Kath sa restaurant tapos pagpasok niya sa restaurant ay linapitan siya ng isang waiter. Magandang gabi po, ma'am. Kayo po ba si Miss Katrina Reyes? Sabi ng waiter. Opo, si Sir Gabby nasaan? Sabi ni Kath. Nasa party area po si Mr. Santos, sasamahan ko po kayo. Sabi ng waiter. Tapos nalakad na sila Kath papunta sa party area, tapos pagbukas ng pinto yun waiter ay pumasok na si Kath sa pinto. Pagpasok niya ay nawala yun ngiti niya nang nakita niya naghalikan sila Gabby at Angela. Sobra nagsaktan si Kath sa nakita tapos tinulak ni Gabby si Angela para tigil ang halikan nila, tapos nagulat si Gabby nang makita niya si Kath. Kath. Sabi ni Gabby. Tapos nalakad si Gabby papunta kay Kath, tapos di pa makalapit si Gabby kay Kath, ay lumabas na si Kath sa party area. Hinabol ni Gabby si Kath. Kahit nakabaston pa si Gabby ay kailangan bilisan paglakad para abutan niya si Kath, tapos paglabas ni Kath sa restaurant ay pumara siya agad ng taxi habang siya umiiyak dahil sa akala niya may girlfriend na si Gabby. Tapos isang minuto ay lumabas si Gabby sa restaurant at nakita niya si Kath nang pumara ng taxi, tapos lumapit si Gabby kay Kath at hinawakan niya ang braso ni Kath. Kath, let me explain. It's not what you think. Please, Kath, listen to me. Sabi ni Gabby. Tapos may tumigil ang taxi sa harapan nila, tapos papasok sana si Kath sa taxi, kaso hinawakan ulit ni Gabby ang braso ni Kath. Bakit ka pa mag-explain sa akin hindi naman tayo? Umiiyak sabi ni Kath. Sabay inalis niya ang kamay ni Gabby sa braso niya at pumasok na siya sa taxi habang si Gabby ay hindi makasalita at tinatanaw niya ang palayo ng taxi kung saan nakasakay si Kath. Habang nasa biyahe si Kath ay umiiyak siya. Kahit hindi naman sila ni Gabby ay nagsaktan siya dahil nahulog na siya kay Gabby at first time niya ma-inlove sa isang pasyente niya, pero di naman inaasahan ni Kath magmahal siya sa pasyente niya. Sa kabila banda ay tinatawagan ni Gabby si Kath para mag-explain sa nangyari. Dahil ramdam niya nagsaktan si Kath sa nangyari at alam naman ni Gabby may kasalanan rin siya dahil hindi niya agad tinulak si Angela sa paghalik sa kanya. Paikot-ikot si Gabby sa kwarto niya habang tinatawagan niya si Kath. Pick up. Pick up, Kath, please. Sabi ni Gabby. Nang hindi sinagot ni Kath yun tawag niya ay sumuko na si Gabby sa pagtatawag kay Kath at nabitawan ang cellphone niya, tapos pagbitaw sa cellphone niya ay humiga si Gabby sa kama niya at naiisip. Iiwas nga ba ni Kath si Gabby dahil sa nangyari? Abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito, and thanks for watching.